Gonzales. Isang magandang gabi po ulit. Okay. Ayun, dahil na po sa marami ang ating naimbitahan sa gabi ito ay napag-usapan natin, nabibigyan natin ng tigda 2 minuto lamang po. No? Bibilisan po natin. Ang sabihin nyo lang kung ano yung magandang nangyari sa inyo, magandang karanasan at mga ilang concerns. 2 minuto po, no? Huwag din ang babigyan ng pangalan nyo dahil i-introduce namin kayo at pangalan ng inyong barangay. Ano po? Jose, bisa natin yung kauna-una. Okay, yung nasa studio. Ang kanya pong pangalan ay Punong Barangay Verde Cruz. Okay. So, Barangay Bulak. Barangay Bulak, Santa Maria, Bulacan. Okay, magandang gabi, Kapitan. Sige, pakisabi mo na yung mga best practices. Good evening. Opo, pagkatanggayo po sa inyo lahat, siyempre kayo po si Lord, Hidayah Julius, Feliciano Bagmusina, ang ating pong idol na si Congressman Dante Marcoleta. Sa amin po sa Barangay Bulak, ang aking po ikangan na ginawa nung ako'y nung kulang, nakapagpagawa po tayo ng cover board. Yung lahat po ng sityo natin sa bawat sityo ng aming barangay, ito pinapalagyan po natin street light. Ang isa po pong maganda ron, yung lahat po ng ating mga lugar, lalo po sa highway, ilagyan po natin CCTV. Ang concept po, dito po sa aming Barangay Bulak, Santa Maria, Bulacan, dumadami na po ang population at napakarami po tao. Kaya po nagkukulang po kami sa mga garbage truck. Yan po isang priority. At saka po yung aming barangay patrol. Kukulang na rin po tayo dito. Siyempre po, marami pong kakulangan sa amin. Talagang tapos na po sa kami ng population sa aming barangay po sa bayan ng Santa Maria. Dahil sa kami po ng subdivision. Magkano ang iyong honorarium, Kapitan? Ang aming pangalan pong nariyan ay malitan po. Mapatakap po ng 15 something. 50,000. O 15,000 something lang po. Yung Barangay Bulak, kaya kayo tinawag ng Barangay Bulak dahil sa malalambot ang puso nila. Matulungin po ang ating kabarangay po na sa bayan ng Santa Maria. Ang mga talon mo, magkano? Ako, yung tawag ko po ay mapatakap 2,100 lang po ang aking mga barangay police. Ang alam ko. Ang lupon. Ano po ko 1,200 lang po. Okay. Pareho ng tanong. Hindi po, mas lang po yung Yung lupon, magkano? 1,200 lang po. 400. 1,200 po. Ayan, mamaya po kasi meron kaming sasabihin sa inyo kung bakit namin isa-isang tinatanong kung magkano mo ninyo. Sinasaw, yan ay ibaliliwanag sa inyo ni Consiel Rani, maya-maya ng konti, ano? At meron din sasabihin sa inyo si Pig Jose. So, sige. Ayan. Basta't ang akin lang masasabi, yung mga memorandum circular na ibinaba ng ating Secretary Pedro Avalos ay i-priority nyo tuloy-tuloy na ginagawa natin yung haba, yung bukal, yung barkada. Yun po ay dapat na natin palaging sinasagawa para maging maayos ang ating mga barangay. Sige. Salamat, Kapitan. At ngayon naman ay sa pangalawa. Pare. Yes, at mula rin po sa Santa Maria Bulacan ulit, Barangay Katmon. Tawagin ko na po ang Kapitan Bernardo San Diego Adriano. Magandang gabi ka. Magandang gabi din po, Pastor Rani, AMD Yusek, Feliciano Bagmusina, at sa ating pong pag-rito basikan na Congressman Dante Marcoleta. Bernardino po, Pastor Rani. Sa barangay ko naman po, may patuloy naman po yung mga activities po, mga kasabi ng Yusek. Tayo pong kalinisan po, every Saturday po, nag-clean time po ang aming barangay, kasama ko ang aking mga elected official at mga barangay tanod. At saka yung pong sa hapag, tuloy-tuloy din po ngayon. At saka yung pong sa gulayan po sa barangay, nung nakaraan nga po, nasa amin po si Congressman Marcoleta, para po sa Penotan DSWD po, nung nakaraang linggo na po ata yun. Yun po, ngayon po sa barangay Katmon, tama pinasabi ni Kapitang magkatabi lang po may barangay. Napakarami po sa division po sa aking barangay. At ngayon po ay doon pa rin po nakontay po PS po sa aming barangay po. Kaya 1,200 unit po na kontay. Dati po ang population po namin is 14,000 lang po.
nung as of 2020. Ngayon po, as of 2024, ngayon po January is nasa 24,900 na po. Kaya po, malaki pa po yun. Kaya po, ang malaki po po namin talaga ay basura rin po. Kasi po talagang sa dami na po ng mga tao sa amin, ang gratis card po ng aming barangay na 2. Tapos po, sa natin po sana, kailangan po magkaroon pa kami ng dagdag CCTV, yung po ng mga outpost po, at saka po siyempre po, kailangan po rin namin ng dagdag tanod. At ang ano rin po namin, pagdating din po sa edukasyon po, ang isang napakalaking problema. Kasi po ngayon marami na naman po pasukan, dumami po ang aming populasyon, dumami po ang estudyante. Ang aming pong dati po isang sitio kay Labi po, ng estudyante po 300 lang, ngayon po 1,300, nagtatabusip na po. Ang kulang-kulang po sa amin ay talagang po school building, sa dami na po ng aming populasyon. Kasi po, tatlo po ang aming sitio pila po kami, meron po sarili eskwelahan, meron po yung central. Marami na po school sa amin, kaso po talaga po kulang po sa school building. Yan po napakalaking suliranin po ng aming barangay pagdating po sa edukasyon po. Ano na yan, Kapitan? 22,700 po. 22. Yes po. Ayun. Tanod? 51 po. Ang talo po, 3,000 po. So 1,000 naman. Okay, 3,000 naman po. Monthly po siya po. Monthly. Monthly 3,000. 3,000. Tanod? Ito rin. Ito rin. Ito para sa iba. Sige. Magandang gabi at salamat punong barangay. Sa susunod na nila yung mga memorandum. Oo, yung mga memorandum. Kapag siya may kalinisan program, so nga lang yung mga concern sila, kagaya ng ibang mga barangay, very common na yung solid waste, saka yung kapalanan sa mga kailangan ng mga pag-infra. Sige, mamaya po paliliwanag sa inyo kung ano ang mga pwedeng magawa at may tulong ng ating future senator at saka Secretary Bernard Abalos. Yung kagandahan po nito, kaya mga nandito ngayon na na-interview natin, yung po mga concerns ninyo ay itinatala natin sa ating database. Pagdating po ng araw, ito po ay susumahin natin at ipakikita natin sa kanila na ito talaga ang namamalagi at tuloy ang problema ng mga barangay sa ating bansa. At kailangan natin gawan ito ng paraan. So, pangatlo, Kaya nga partner, realidad ang nakikita ng mga mamamayan sa pag-i-interview natin. yun. Talagang kitang-kita nila kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng mga barangay. So, pangatlo tayo. Saka Barangay San Vicente ng Santa Maria, Bulacan. Siya po ay si Punong Barangay Tucci Lorenzo. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong Kong, Yusek, Kausihan, sa lahat po ng nanonood ko dito. Ako po ay matagal na po ng barangay. Nag-umpisa po ako ng 1997 at ang budget po namin noon ay napakaliit. 900,000 lang. Pero kami po ay nakapagpagawa ng 3-story building na barangay hall. Nakapagpagawa po ako ng covered court, street light, 2 daycare center. Yung po ay walang tulong sa amin, ang mga congressman at mayor. Yung po ay tulong-tulong lang po ng aming mga kabarangay. At kahit minsan po, na hindi po kami kasi tumanggap ng pera ng tulong. In-kind po ang binibigay po sa amin. Binibigay po ng pera sa amin, pero hindi po kami tumatanggap ng pera. In-kind po lahat. Maganda itong ganyan na yung mga partner, ha? Ba, naiba naman ito. Ito yung mga best practices. 900,000 ang kanyang budget. Pero hindi naging dahilan yun na 3-story barangay. Tatlong barangay ang barangay hall. Marami yun. Sige. So, ito lang po lang. Dapat tatlong covered court. Yan ba yun? Teka muna, kailangan siguro makopyahin nyo yun at pag-isipan po rin yung lahat po kapitan na nandito ngayon at lahat po na nakikinig Tama. sa palatuntunan nito. Sa hindi po naging dahilan yung kakulangan niya ng budget. Initiative, malasakit, puso ang pinahiran ng mga kabarangay mo sapagkat nagsama-sama kayo, nagtulungan kayo, nag-volunteer sila na magbigay ng mga construction materials at taong bayan na lumuwa. So, Sir Rani, Ayan yan. Ako po ang October ng 2010 at ako po ang kampanya ng election ay ibinalik ulit
aking mga kabarangay at yan po ay kaukulang namin. Yan po ay puro bigay naman sa akin ng congressman at mayor. Binigyan po kami ng aming mayor ng isang covered court. Ang congressman po ay 2 covered court. Kaya ang aming pong eskwelahan. Siyempre, nahiya na si Congressman dahil yung dapat na ipagawa, pinagawa na ng taong bayan mismo eh. At saka po ang bayan yan, biro mo yan, pambira yan. Actually, partner, yan eh dapat bigyan natin talaga ng recognition. Pati yung mga mamamayan na nagmalasakit sa kanilang mga. At hindi lang po yan. 2 simbahan po pinagawa ko. Hindi naman doon sakop ng barangay. Magkano yung honorarium mo, Kapitan? Gano'ng honoraryo? Ano po? Honoraryo mo? Ngayon po ay honoraria po ay 21,000. 21,000. Ayan, nagkakaroon. So, tumaas na yung budget mo. Tumaas na po ang budget ko. Naging ngayon po yung labas ng budget namin ay nasa 29.5 million. Yes. Lumaki na. Okay. At lalaki pa rin yung mga iilan nyo ngayon. Yun ang balita ko rin po sa Ayan. Social, mga-apat. Sino? Yes, ang ating tawagin natin ang ating Online ata ito, online. apat na nasa online. Ito ay taga Bayulbo. Puro 3, barangay Paitan. Ako, sarap siguro ng Paitan dito. Tawagin ko na po. Bayong Pangasinan ito. Bayulbong Pangasinan. Oo. Kasi ito, Bayong Biskaya. Nueva Vizcaya. Bayulbong Nueva Vizcaya. Yes, hindi kasi talaga. Tama. Yun. Okay, tawagin ko na po si Anacleto Gonzales Jr. Magandang gabi ka. Ay, magandang gabi din na po sa lahat. Pagkalatan na po magkali sa inyo. Pero po dito sa Paitan, pagtawid lang po ng mga constituent po dito sa Barangay Paitan, sa kasyon ng Paitan. Kasi po, dadaan ka sa maliliit na bato, pangka ang tawag namin. Kaya kailangan namin ang tulay dito kasi medyo mahaba yung ilong. Pero dito noon sa Paitan, sinentado yung mga kalsada. Pero ngayon, lumasyal kayo dito. Kunti na lang, kaya hindi nasisinento dito sa amin sa Barangay Paitan. Kaya nagpapasalamat ako sa butiing gobernador ng Nueva Vizcaya. Ay ako sitting dito. Sa mga tulong niya dito, pati na rin aming maunaming congressman, Carlos Padilla, at ang ating butiing mayor, Tony Pagasa, sa mga tulong nila para masinento lahat dito sa Barangay Paitan. Pero almost 70% pa yung hindi pa natatapos po dito. Lalo-lalo na yung mga sinento namin, pala ayos. Kaya marami pang dapat gawin dito sa ating barangay ng Paitan. Magkano honoraria mo? Ang honorarium ko ako, sir, 17,870 po. Magkano budget mo ka? 4,755,278 pesos. Yeah, magkano rin relo mo ka? Kanina ko pa tinitingnan niya relo mo eh. Napakaganda na relo mo eh. Kanina ko pa nga tinitingnan yung relo mo, may mansing na singsing pa, parehong ginto eh. So pang ilang termo naman na to? Last term na ako, sir. Last term na. Yung tanong mo, magkano ang allowance? Magkano? 1,600 po, sir. 1,600. 1,600. Lupon. Ay, ito lang po. Incentives lang po binibigay ko kasi kulang yung budget. Oo nga, magkano? 100 pesos per hearing. 100 pesos per hearing. 100 pesos per hearing. So talagang iba-iba dahil sa kaliitan ng budget. So, na-implement mo naman ba yung mga programa na pina-implement ng ating Pangulo at ng ating Sekretary? Ben Harabalos. Ay, opo. Opo. Na-implement ko lahat. Wala naman po hindi implement. So, tama. At kailangan naman natin i-implement kasi para sa inyo yan, para sa kapakanan ng mga constituents nyo, at para mabigyan natin ng maganda-ganda serbisyo rin yung mga nasasabukan ninyo. Pero sige, at ito naman concern mo, nandito, siyempre medyo malaki-laki ito, irrigation, saka partner, term of office, Ano yung extension. Ano yung binasa Tama? term of office? Tama ba yun?
Extension ba yung sabihin nun, ng term of office? O wala nang katapusan ng term? Yung sana, para sa lupa. Dalawa gusto mo ha? Ma-extend na, tapos wala nang term limit. Sige, magtatalon pa yan sa plenaryo eh. Sige, Kapitan, maraming salamat sa iyo. Congratulations. Thank you. Next. Lucian, number Yes, 5. balik tayo dito sa studio po natin. Siya po, ang barangay niya po ay Barangay San Jose at taga Florida Blanca. Tawagin ko na po, Kapitana Flor Delisa Guzon. Magandang gabi po, Madam. Magandang gabi po. Presidente ka din ng Liga. Yes, Liga President. Liga President. Okay, sige, go ahead. Magandang gabi po kay sa ating mabait na Congressman Marcoleta, kay Yusek Chito, at saka kay Councilor Rani. Magandang gabi po. Ako po, nung nanalo po ako bilang kapitan, ang ginawa ko po, namigay ako ng mga gamot, lalo-lalo na sa mga indigent. Nag-scholar po ako ng college. Tumutulong din po sa mga farmers. Nagpasemento sa mga daan. Tapos po bumili kami ng ambulance. Naghingi ng mga barangay service. Ano po yung dump truck, yung garbage truck. Tapos po, tumutulong sa school. Yun po yung nagawa ko po sa aming barangay. Kapitana bilang Liga President, ilan po ba ang barangay sa Florida Blanca? 33 barangays po. So mayroon ka rin 33 barangay na minomonitor at inaalagaan. Opo. Magkano honoraryo mo, Kapitana? 30,000. 30,000. Opo. Ang tanod po natin, 2,000. 2,000. Ang BHW po natin, BHW 1,000. 1,000. Lupon, 1,500. 1,500. Magkano naman po ang annual budget natin, Madam? 10,350,000. So nakukonsider po ang Barangay San Jose, ano po ang classification po ng Florida Blanca natin? Kasi po yung Barangay San Jose, siya po yung pinakamalaking population sa Florida. Opo. Ano po ito? Mix ba? Agricultural, residential, o commercial? Mix po. Mix na. Opo. So at least maganda natin ito. Yung lang po, nasa barangay namin. Kaya pala naililibre mo yung mga gamot dito. Hindi po. Yung po gamot sa akin po, ako po yung sa akin pera. Binibili mo rin sa kanila. Opo. Pero may special discount. May special discount. Siyempre. Pero binibili mo na ibigay sa pinamimigay mo. So mga partners sa ngayon, si Kapitan Flor muna, ang personal, Personal ka sa honorarium. Sa honoraria, ikaw ang personal. Maya-maya, titignan natin, marami pa itong nakalinya ngayon eh. Opo. Ang pinaka malayo sa 30,000 ay si Kapitan Bernie Cruz. 15,000, balik kalahati lang. Ang honoraria ni Kapitan Bernie, kung ikukumpara sa honoraria. Ang maganda naman sa kanyang partner, yung vehicle nila, halos kumpleto na base sa sinalay-saray ni Kapitana. Kaya maganda na yung mga nagawa mo na yan para sa iyong constituents. Pero dito may papakita natin na yung kanilang honoraria, yung sahod na tinatanggap nila, malayo po yung nagkuhan sa isa't isa. Kaya ito po mamaya, yung kwento ni Monsieur Rani kung bakit meron tayo parungan ng batas na gusto nating mapaglapit-lapit sana yung tinatanggap na honorario ng bawat isa. Pero mamaya na po yun, kailangan muna nating malaman itong mga kwento ng mga kasama nito. Dahil iniisa-isa po talaga namin nationwide. Kaya nga po yung mga panauhin natin dito, yung nakasun, Luzon, Visayas, Mindanao.
para talaga nakikita ninyo, nararamdaman ninyo yung sacrifice ng lahat ng mga barangay. Frontliner, first responder, pero overworked, underpaid. Kaya, Oh, number 5. sige, Number 6. naman. Yes, ang ating po, balik-ulitan, nandito sa studio, taga-Florida Blanca pa rin po. Ang barangay niya is Kakamkalan at Maria Teresa Regala at Amos. Kapitana, ng gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. May pa-baby po kayo. May pa-baby po. Ako po, nung tumatakbo, nakita ko kasi lahat yung differential sa amin, sa kanal, sa mga street lights, sa irrigation. Kaya nung pag-upo ko, ng palinis talaga kami, mandatory talaga po yung linis. Yun, dapat gano'n. Mandatory clean-up drive, pati po yung community garden natin, pinapagpatuloy Tama, sa maganda barangay. yan. Within my 8 months po na in service, napailawan ko na rin po kahit yung riverside namin. Hindi man lahat kumpleto pa, pero halos po. Nasimulan na. Opo, nasimulan na dahil ang budget po namin is 3.7 million na. 3.7 million. Opo. Kaya kami po ay tamang walang court na barangay. Mhm. Wala kaming barangay court, ay wala kaming covered court. Yung aming pong barangay is 36 square meters. So, Kano honorarium mo? 12,600. Sabi ko eh. Pare-parehong taga-Florida Blanca. So, sanayin po kayo pinakakulela. Mag-uusapan. Opo. Ay, pero wag po kayong magdarantang doon, ano? Kasi ito po ay nakabase sa ira ninyo eh. Nung ako po tumatakbo, hindi ko lang iniisip yung honoraria. Yun, Yun po yung pinaka-the-best. amin. Ang gusto ko lang may mapaganda ang aming barangay. Yun. Kaya lang, dahil maliit po, kailangan ko pag tumakbo kay Mayor pag kailangan ko ng construction materials. Yun na lang po ang ginagawa ko. So wala din kaming truck, garbage truck, wala kaming ambulansya, tsaka yung... Parang pinaniringan mo yung katabi mo na kompleto. Kaya ang process control. Lahat naman po ito ay nakalista ito. Kaya pagka ito po ilalapit natin, kasama po itong mga concerns ninyo na nakatala ngayon. Nagandahan po na nakasali kayo rito, yung po mga concerns ninyo, gagamitin po natin na panglaban po dun sa panukalang batas na gusto nating isuko. Tsaka yung amin po kasi agricultural land doon. Kailangan po talaga ng patubig. Yung mga ibang patubig na nabarahan natin talaga. Tama. Kaya tama yung binubuhay mo yung kalikasan, binubuhay mo yung gulayan. Kumbaga yung Green Revolution, dapat pagtuunan para yung mga nagugutom, yung mga malulusog, yung mga hindi malusog. Yung mga gusto humingi, nakakainin naman po. Ang laking bagay yan. At sige, yung mga concern mo naman, nakarecord naman dito yan. At makakaasa ka na yung mga nabanggit mo at nakikita naman ni Congressman lahat ngayon kung ano talaga ang nagaganap sa buong bansa. Paano ang ating mga barangay ay talagang sacrifice. So, sige, Kapitana. Nakal na salamat. Sige, kapalit naman yung second batch ng bayan ng Florida Blanca. So, kung siya, nasa Pangalawa tayo. Ito. Yes, nasa Okay. para dito po natin. Ito ay taga-Florida Blanca pa rin. At barangay niya po, Magikan. Tawagin ko na po, Kapitan Federico Parumo Pakawaran. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Kong.